Matapos makapaghanda ng mga damit at pagkain na madadala, ay inihatid na nila Lino, sina Aling Terry, Maya, Tinay, Ninong Amboy at Ninang Armin sa resort. Nay, dala mo ba ang cellphone na iniwan ko rito? Oo anak. Basta kapag nagkagulo na sa labas at may namataan kayong mga kakaibang nilalang, ay wag na wag kayo lalabas ha. Siguraduhin yung nakapadlock ang bakal na gate, papaakyat ng hagdan, para hindi kayo mapasok rito. Sige anak, mag-iingat kayo sa lakad nyo ha. Opo nay, sagot naman ni Tingting at bumalik na sa sasakyan. Si Ninong Amboy naman ang nagtungo sa gate para ilak iyon. Saka na pumasok sa loob ng gusali. Ano mahal, saan tayo mauuna? Tanong ni Rosalia. Sabi naman ni Lino, sa San Luis na muna tayo, katabi lang iyon itong San Pablo. Baka kapag naboard sila roon, ay magtuloy rito sa San Pablo, mahirap na. Narito pa naman ang pamilya ni Tingting. Dapat mapanatiling ligtas ang bayan na ito. Okay, sige. Sagot naman ni Rosalia. Makalipas ang kalahating oras na biyahe, ay naroon na sila sa San Luis. Mabagal ang takbo nila at nakapatay ang headlight ng sasakyan dahil iniingatan nila na huwag mapansin ang mga nilalang na naroon habang pinapakiramdaman nila ang paligid. Bumulong si Lino sa hangin. Clea, baka pwede na kayo magpunta rito. Narito kami sa San Luis. Ilang saglit lang ay naroon na sila Clea, Ron at Rene. Lumabas ang mga ito mula sa isang kakahuyan na may malalaking puno. Dahil doon si Clea gumawa ng matatagusan na portal. Oh, si Ringo, nasaan? Tanong pa ni Lino. Sumagot naman si Clea. Pinaiwan ko sa San Sebastian, Lino. May nararamdaman akong hindi maganda eh. Walang magbabantay kay Lolo Ino mo. Kaya hindi ko na pinasama. Okay, Clea, tama yung ginawa mo. Ron at Rene, pasadahan niyo muna ang paligid. Gumamit kayo ng tagabulag para walang makapansin sa inyo. Alamin niyo lang kung ano panganib ang nag-aabang sa atin. Okay, sige Lino. Sagot naman ni Rene at agad nang nawala ang dalawang tikbalang. Sabi naman ni Lino kay Clea, Clea, wala ka ba rin bang ideya kung naroon ba talaga sa Biniktikan City ang pamilya ko? Wala Lino eh. Galing nga ako roon at umikot sa paligid. Pero protektado ng isang espiritual na barrier ang buong bayan. Madaling mapapasok ng mga normal na tao, pero ng mga elemental na katulad namin ay hindi namin iyon mapapasok. Hindi ko nga maramdaman o marinig ang mga nangyayari sa loob ng bayan na iyon. Tanging itim na usok lang ang nakikita ko mula sa itaas. Hindi rin ako makalapit dahil nakakapanghina ang epekto noong enerhiyang ginawa nilang barrier. Paliwanag ni Clea. Ah, ganun ba? Mukhang kailangan talagang magpunta roon at mano-manong hanapin ang pamilya ko. Kailangan ko ng tulong ng Marine Corps para makapasok rin ako roon. Wika pa ni Lino. Ilang saglit pa ay bumalik na ang dalawang tikbalang na nag-iikot sa lugar. Makikita ang takot sa mukha ng dalawa. Oh, bakit? Anong problema? Tanong pa ni Lino. Lino, hindi maganda. Wala nang buhay ng mga tao sa bahaging ito. Sa dulo naman, sa kaliwang bahagi, ay may isang gusali doon na puro vampira ang laman. Sabi naman ni Tingting. Paano nyo naman nasabi na vampira? Pare-pareho lang naman kapag aswang, di ba? Oo, Tingting, tama ka. Pero kapag vampira kasi, ay bihira silang kumain ng laman loob ng tao. Dugo lang ang kinukonsumo nila. Kaya, nakasalansang mga bangkay ng tao ang naroon sa likuran ng gusali. Walang ni isa sa mga iyon ang may butas sa tiyan. Pero lahat ay matigas na at sobrang putla. Ibig sabihin, sinaid ang dugo hanggang sa huling patak. Naku Kuya Lino, paano ba lalabanan ng mga vampira? Tanong ni Tingting kay Lino. Sabi naman ni Lino kay Rene. Mga nasa ilan ang vampirang nariyan, Rene? Hindi bababa sa 20, Lino. Tapos,
Sa katapat na gusali ay mga pangkaraniwang tao ang naroon. Pero lahat sila mga armado. Mga magagandang babae naman ang hawak nila. Pinagsasamantalahan nila. At kapag natapos na, ay saka ibibigay sa mga vampira upang sipsipan naman ang dugo. Muling humarap si Lino kay Tingting. Ting, ang mga vampira ay hindi parang normal na aswang na maiingay at mayayabang kung kumilos. Madalas sa kanila ay tahimik lang kung gumalaw at napakabilis. Kaya mahirap kumalaban ng kahit isa lang. E papaano natin sila lalabanan at mapapatay, Kuya Lino? Pinatulisang kahoy ang kailangan gamitin pampatay sa kanila at wala tayong dala kahit isang piraso doon. Maaari rin naman silang mapatay ng balang may blue sodium solution. Kaso lang, sa bilis naman nila magsikilos, ay malabong matamaan natin sila. Magsasayang lang tayo noon ng bala na blue sodium. Kaya, kailangan mano-manong laban at matarakan sila ng pinatulisang kahoy. Sabi naman ni Rosalia, "Mahal, umatras na muna tayo para makapaghanda. Wala tayong ipapanalo kung ganyan karami ang makakalaban natin rito. 20 vampira at 20 armadong kalalakihan na may high power na mga armas. Tapos, nariyan pa ang taong lason." "Oo, Rosalia, tama ka. Clea, kitain nyo kami sa bahay nila Aling Terry sa San Pablo. Hindi karuwagan ang umatras muna sa laban para maghanda. Kaysa sumugod ng walang dalang armas, tila isa iyong pagpapakamatay." "Oo, Lino, tama ka. Sige na, Lino, mauna na kayong umalis. Hihintayin namin na makaalis kayo bago kami aalis dito para masiguradong walang makakasunod sa inyo." Wika pa ni Clea, kaya agad nang nagsisakay sa sasakyan sina Lino, Tingting at Rosalia para muling bumalik sa bahay nila Aling Terry sa San Pablo. Pasado 7:00 na noong sila ay makabalik. "Tingting, ikaw na muna ang maghanda ng pagkain natin. Rosalia, di ba may mga bala tayo dyan na may lamang blue sodium solution?" "Oo, Lino. Gamitan mo ng plies, buksan mo, at ibuhos mo sa isang lalagyanan ang laman na blue sodium solution. Gagawa tayo ng maraming pinatulisang kahoy. Tapos, isasawsaw natin roon sa blue sodium para siguradong epektibo. Ang hirap nitong hindi ang SUV ang gamit natin. Naroon ang karamihan ng gamit at mga armas natin." Nagsalita naman si Clea na kararating lang. "Lino, anong may tutulong namin?" "Clea, ikuha mo kami ng maraming kahoy na gagawing panusok sa mga aswang. Iyong kasing taba ng dedos na tubo. Tapos yung matibay na uri ng kahoy, ha, para hindi basta mababali. Tapos, si Rene at Ron ay pauwiin mo na muna sa San Sebastian para magpatrolya sa lugar. Banata na kamo nila agad kapag may tumuntong na aswang sa teritoryo natin doon." "Okay, sige, Lino." Wika pa ni Clea at kaagad na iyong nawala. Lumipas ang mahigit 1 oras ay nakabalik na si Clea. Dala ang 5 mahahabang kahoy na kulay dark red ang loob. Tuwid na tuwid iyon na perpekto gawing sibat. "Ano na ang gagawin ko rito, Lino, sa mga kahoy?" "Pasuyo na rin, Clea. Putol-putulin mo ng tig-2 dangkal, tapos patulisan na rin. Si Rosalia na ang gagawa ng paglalagay ng kemikal sa dulo niyan para tumalab. Tingting, nakaluto ka na? Magsikain na tayo para makapagdebosyon na rin tayo agad. Kailangan mong mapagana uli ang niraya na natutunan mo kay Rafael. Dahil mabibilis kumilos ang mga makakalaban natin, kailangan mo ang niraya. Lalo at parang hangin kung kumilos ang mga vampira. Hindi sila nalalayo sa kilos ni Rafael na parang kurtina lang na nililipad ng hangin. Kaya kailangan mo rito ang niraya." "Okay, sige, Kuya Lino." "Clea, pagkatapos mong matulisan ang mga kahoy, baka pwede rin ako makisuyo ng isa pa. Pasyalan mo sina Kulas at Mancio. Kumustahin mo sila. Tanungin mo na rin kung gusto nilang magpapawis kaunti at kailangan natin rito ng tulong nila." "Okay, sige, Lino. Ako na ang bahala magpaliwanag." "Okay, sige, Clea. Maraming salamat." Tumayo na si Lino at nagtungo na sa kusina para makapaghapunan. Si Clea naman ay naglabas ng isang napakatalim na punyal at tinulisan ang mga dalang kahoy.
Sa sobrang talim noon ay para lang siyang nagtutulis ng malambot na gulay kagaya ng carrots. Matapos makakain nila Lino ay nakita nilang naroon na sa gilid na katambak ang mahigit 20 na pinatulisang kahoy na tig-2 dangkal ang haba. Rosalia, ikaw na ang bahala dyan. Magdidibusyon na muna kami ni Tingting. Okay, mahal. Ako nang bahala rito. Sige na, Tingting. Doon ka na sa kabilang kwarto. Dito naman ako sa kwarto ko. Agad na ring sinunod ni Tingting ang payo ni Lino. Samantala, sa bahagi naman nila Kulas at Mancio na nasa isla ng Naranjo. Pasado alas 4 noon ay napansin ni Mancio na masama ang panahon. Naroon siya sa tabing dagat, nakaupo sa isang batang o patay na kahoy na inanod sa dagat. Pero naroon iyon sa mataas na bahagi ng dalampasigan at tuyo na rin. Naroon nakaupo si Mancio habang yakap ang asawang si Mildred. Mahal, parang uulan na. Maiwan muna kita rito at ipapasok ko na ang mga sinampay. Hindi na yan matutuyo. Hapon na at wala ng araw. Wika pa ni Mildred. Okay, sige. Sagot naman ni Mancio at binitiwan sa pagkakayakap ng mahigpit ang asawa. Maya-maya ay tumayo na rin si Mancio. Mildred, aalis muna pala ako. Pupuntahan ko si Baykulas sa pamayanan ni Lolo Alto. Baka doon na rin muna ako matulog. Namimiss ko na siyang kakwentuhan eh. Ipagdadala ko na rin ang maiinom na tanduay. Naalala ko kasi na isa yun sa mga plano ko noong naroon pa kami sa kabilang mundo. Ang sabi ko, naiinom talaga ako ng alak pagka-uwi ko. Kaso, hindi ko naman naalala. Sabi naman ni Mildred, papaano mo maaalala na wala ka nang inatupag kundi ang magluto ng masarap na ulam at magluto ng kasaba cake? Kunyari ka pang iinom, pero pagkain rin naman ang uunahin mo roon. Ipagdala mo na rin si Fami ng kasaba cake para naman makatikim sila ng luto mo. Wika pa ni Mildred. Oo, sige. Dito ka lang, mahal, ha. Huwag mo ako masyadong mamimiss. Wika pa ni Mancio. Ay, Mancio, may magagawa pa ba ako? Parang pangalawang asawa mo na si Kulas eh. Hindi kaya ta mabubuhay kapag nalayo ng tuluyan sa kanya? Pasensya ka na, mahal. Nagkakaroon lang kasi ng karagdagang silbi ang buhay ko kapag sumasama ako sa mga misyon ni Baykulas. Nagiging superhero pa ako. Oo na, kasama naman yan sa tinanggap ko noong tanggapin kita sa buhay ko. Kaya sige na, umalis ka na. 2 linggo ka na rin naman na hindi nakakadalaw roon. Wika pa ni Fami at pinagpatuloy na ang pagliligpit ng mga sinampay. Kumuha lang si Mancio ng kasaba cake, bisang t-shirt at itak. Saka inilagay sa bayong at nagpaalam na kay Mildred. Hoy, Mancio, yang dala mong kasaba cake ha? Para yan kina Kulas at Fami. Baka makalimot ka na naman at kainin mo sa daan pa lang. Opo, tatandaan ko po. Tumatawang wika pa ni Mancio at hinaggan sa pisngi ang asawa, saka naglakad na. Dumaan muna siya sa isang tindahan at bumili ng isang lapad na tanduay bago ipinagpatuloy ang paglalakad papaakyat sa bundok. Dahil sa kabilang bahagi pa ng isla ang pamayanan kung saan nanunuluyan si Kulas. Makalipas ang halos mag-1 oras, ay nasa paibabang bahagi na siya ng daan. Nakakita siya ng maraming hinog na bayabas, kaya namitas na muna siya at iyon ang kanyang kinain habang naglalakad. Pagkarating niya sa mismong pamayanan nila Lolo Alto, ay naabutan niya si Kulas na naroon sa ilalim ng puno ng talisay. Nagsisibak ito ng kahoy na panggatong. Bay Kulas! Long time no see ah! But now sinaw! Ay Mancio, sinaw mo mukha mo dyan. Hulaan ko, wala kayong ulam doon oh. Kaya naisipan mo magpunta rito para humarap ng ulam. May punto naman yung sinasabi mo, Baykulas. Pero maliban doon, namimiss na rin kita, kaya ako nagpunta rito. Lumabas naman ng bahay si Fami. Hi Mancio, kumusta? Hi Fami, ayos lang. Ito, pogi at macho pa rin. Ito nga pala kasaba cake.
padala sa'yo ni Mildred. Mabuti na lang talaga. Binilinan ako na huwag makalimot. Dahil kung nagkataon, nakain ko yan habang naglalakad ako papunta rito. Ang sarap pa naman ang pagkakaluto namin ni Mildred dyan. Marami ang gatas na kondensada at may cheese pa sa ibabaw. Sabi naman ni Fami, akin na yan, Mansyo. Kukunin ko na agad bago ka pa tuluyang makalimot. At kung sakaling nakalimot ka at kinain mo ito, siguraduhin mo lang na hindi mo mababanggit sa akin. Dahil kapag nalaman kong may padala pala si Mildred tapos kinain mo, naku, hindi ka na welcome dito. Ora mismo, papauwiin na kita. Ito naman, hindi na ba pwedeng makalimot? Hindi, kaya nga padala, di ba? Dahil para sa amin, tapos kakainin mo lang? Pataray na sagot pa ni Fami dahil ilang beses na rin na nangyari na may mga padala si Mildred para sa kanila na kinain din ni Mansyo habang naglalakad. Okay, sabi mo eh. Kunyaring nagtatampong wika ni Mansyo. Sabi naman ni Kulas, anong meron ba'y Mansyo at napasyal ka? Namimiss nga kita ba'y Kulas? May ulam ba kayo riyan? May dala akong lapad. Pagsaluhan natin mamaya pagkatapos kumain. Uy, ayos yan ah. Oo, may ulam kami, paksiw na isda. Tsaka may daing rin kami na pusit. Pwede yun ipaihaw, papulutan. Nice! Sabi ko na nga ba eh, maganda ang kutob ko. Na ikakasaya ko kapag pumunta ako rito ngayon. Sagot naman ni Mansyo. Sabi naman ni Kulas, sige ba'y Mansyo, hintayin mo lang ako saglit. Patapos na rin ako rito sa sinisibak kong mga panggatong. Habang hindi pa kasi madalas ang pag-ulan, ay nag-iipon ako ng panggatong. Para naman kapag tag-ulan na, ay relax na lang sa loob ng bahay. Hindi mamamaga ang mata ni nanay sa kakahipan sa basang panggatong. Sabagay, tama ka dyan ba'y Kulas. Ako rin, marami akong naitambak na panggatong sa bahay ni Mang Gusting. Sabi nga ni Mang Gusting, hirap na raw siya makaikot sa loob ng kusina nila eh, dahil sa dami ng panggatong. Pati kasi ilalim ng lamesa nila, tinambakan ko na rin ng maraming panggatong. Malapit na ang tag-ulan eh. Masayang nagkwentuhan sila Mansyo at Kulas, at noong sumapit na ang alas 7:30 ng gabi, ay magkasabay na silang kumain ng hapunan. Pasado alas 8 nang sabihin ni Mansyo, Bay Kulas, nasaan na yung pusit na sinasabi mo? Magpapaihaw na ako para may pulutan tayo. Meron ba kayong suka dyan ng nyug? Yung may nakababad na sili? Oo bay Mansyo, naroon sa kamalik ang pusit. Nakahanger lang para hindi lang gamin. Isarado mo ng maayos ang pintuan ha pagkalabas mo. Kasi doon talaga namin inilalagay para hindi makain ng mga pusa. Narito lang naman sa kusina ang suka na hinahanap mo. Okay sige bay, dalhin ko itong lampara para makita ko. Wika ni Mansyo at lumabas na ng bahay nila Kulas. Nang may maaninagan siyang isang magandang dilag na nakatayo sa may talisay. Bay Kulas, kailan huli nagpakita sa'yo si Tiara? Sigaw pa ni Mansyo. Hindi pa yun nagpapakita sa akin. Magmula noong magpunta tayo sa kabilang mundo. Sino yun? Tanong ni Mansyo, kaya kaagad napalabas ng bahay si Kulas at magkasabay na silang lumapit sa puno ng talisay. Mapagpalang gabi sa inyo, babay lang Kulas at kusinerong Mansyo. Wow ha, may title na rin pala ang pangalan ko. Mapagpalang araw o gabi rin sa iyo, Clea. Sagot naman ni Kulas noong mapagsino kung sino ang dilag na naroon. May problema ba, Clea? Kaya ka narito? Oo, Kulas. Kailangan namin ang tulong nyo. Ganito kasi yan. May ibang grupo ng mga kalaban sa lalawigan nila Lino ngayon. Sunod-sunod at halos sabay-sabay ang pag-atake na ginawa ng mga kalaban sa napakaraming bayan. Isinabay pa na dinukot ang buong pamilya ni Lino ng mga kalaban at hindi pa rin namin makita kung saan dinala. Medyo marami ang kalaban at magkakahiwalay na bayan. Lahat ng pwedeng tumulong kina Lino ay nasa ibang lugar din. Kaya kailangan nila ng tulong. Pinapasabi ni Lino na kung sakaling gusto nyo raw maglibang ulit at ilagay sa peligro ang mga buhay nyo, baka pwede nyo raw sila samahan sa laban. Mahabang paliwanag pa ni Clea. Sabi naman ni Mansyo, ngayon na ba?
Oo, kasi may ililigtas na isang bayan si Lino. Kaso mga vampira ang naroon at napakarami. Kaya tagilid kung silang tatlo lang. Sabi naman muli ni Mancio, wrong timing din oh. Kung kailan mag-iinuman kami eh. Sabi naman ni Clea, kung may iba pang pwedeng hingaan ng tulong si Lino, ay hindi niya balak istorbuhin kayo. Kaso wala na. At may isang bayan na nagpakawala noong tinatawag nilang virus. At lahat ng taong nahawaan noon ay nagiging zombies. Kung hindi kayo tutulong na masugpo ang problema roon, ay pwede naman kayo maghintay ng ilang linggo o buwan. Darating na rin dito ang virus na iyon dahil napakabilis makapanghawa. Sabi naman ni Kulas, sige Clea, sasama kami sa iyo ngayon para tulungan si Lino. Pero hintayin mo muna kami. Maghahanda din kami at magpapaalam sa aming mga maiiwan. Tapos, dalhin mo na rin kami sa bayan para makapagpaalam rin itong si Mancio sa asawa niya. Okay, Kulas. Handa ako maghintay sa inyo. Wika pa ni Clea. Dali-dali namang pumasok sa bahay si Kulas at kinausap si Fami. Pumayag naman si Fami dahil ayaw niyang hintayin na may dumating pang mga zombies sa lugar nila bago apulahin ang problema. Matapos makapaghanda ni Kulas, ay iginawa naman sila ni Clea ng portal papunta sa bayan at nagpaalam din si Mancio sa asawa niyang si Mildred. Makalipas ang isang oras, handa na ang dalawa. Gumawa na ng portal si Clea papunta ng San Pablo. Pagkalabas ng dalawa, ay naroon na sila sa San Pablo. Oh, Bay Kulas, Bay Mancio, salamat sa pagpunta nyo. Bati ni Lino. Sabi naman ni Kulas, Lino, nakikiramay kami sa pagkawala ng pamilya mo, pati na rin ni Gabriel. Huwag kang mag-alala, tutulong kami sa pagliligtas sa kanila. Sige, i-orient mo na kami sa plano at kung paano ang strategy natin pagdating sa laban. Sinimulan na ni Lino ang pagpapaliwanag habang itinuturo sa isang papel ang itsura ng lugar at kung saan nakapwesto ang mga kalaban. Clea, ganito, ilapag mo si Rosalia sa mataas na bahagi sa likuran ng mga gusali. Tapos bantayan mo siya roon at ikubli sa iyong tagabulag. Rosalia, gamitin mo ang sniper's gun. Itumba mo isa-isa ang mga bandido na naroon sa iisang gusali. Huwag mong pupuntiryahin ang mga vampira dahil kahit magtago ka sa tagabulag ni Clea ay hindi malayong masundan nila ang amoy ng pulbura na panggagalingan ng bala. Pero kahit pa may mga putok at hindi naman papunta sa kanila, hindi nila kayo pagtsatsagaang hanapin. Ikaw naman Tingting, back to back kayo ni Mancio. Bay Mancio, meron kami mga baril dito. Pwede ka magbaon. Pero pinatulisang kahoy ang primary weapon natin rito. Dahil mga vampira nga ang makakaharap. Ikaw naman Kulas, samahan mo ako. Sa mismong harapan tayo. Tayo ang sasalubong sa malaking bugso ng mga vampira. Yung dalawang kasama nating tikbalang ay tutulong rin sa laban. Bay Kulas, gumawa ka ng malaking ipo-ipo at ibagsak mo sa malalaking gusali na nasa dulo ng kalyeng iyon. Doon nagkukuta ang mga kalaban. At kung sakaling malakas ang ulan, gamitin mo na rin ang kakayahan ng iyong hangin na ilayo ang malalaking bulto ng ulap sa lugar. Mahihirapan tayong kumilos kung madulas ang paligid. Maaari rin tayong sugurin noong taong lason. Nagiging usok yun at papasok sa ilong natin. Siya mismo ang nagiging literal na lason na usok. At kapag patay na ang biktima, ay saka naman siya lalabas at muling mabubuo bilang tao. Mancio at Tingting, iikot kayo sa may kanang bahagi. Alamin nyo kung may natitira pang buhay sa mga dalaga sa loob ng gusali. Kapag meron ay itakas nyo. Pero kapag wala, ay humanap na lang kayo ng magandang pwesto na makakabawas din kayo ng mga kalaban ng paisa-isa. Huwag kayo makikipagsalubungan sa marami ha. Papuputulan nila kayo ng ulo nang hindi nyo namamalayan. Huwag rin kayong tatayo sa open area. May kasunod na gusali ang kinaroroonan nila. Doon kayo pumesto para hindi nila magagawa ang tumakbo ng mabilis at daanan kayo sabay hiwa sa inyong liig. Ano, malinaw ba? Huwag kayo makipag one-on-one sa mga vampira ha. Back to back lang kayo at magtulungan. Clea, huwag mong iiwanan si Rosalia. Wala siyang depensa
habang umaasinta gamit ang sniper's gun. Rosalia, maghanda ka muna ng at least 3 syringe na may lamang antidote para sa cyanide poisoning. Kakailanganin natin iyon kung sakaling isa sa atin ang mahuli ng taong lason. Ano, malinaw na ba ang lahat? Oo, Lino, sagot ni Kulas. Sabi naman ni Mancio, hindi ba tayo magbabaon ng pagkain? Baka matagalan tayo sa laban roon eh. Sabi naman ni Lino, pwede naman ba Mancio? Pumasok ka sa tindahan, kumuha ka ng kahit anong gusto mo. Tapos ilagay mo sa van na sasakyan natin. Ayos, libreng pag-grocery. Pero teka, baka magalit ang may-ari. Sabihan pa akong magnanakaw. Sabi naman ni Tingting, Bay Mancio, bahay namin ito. Inilikas lang namin sila nanay sa ibang lugar para mas ligtas. At ang tindahang iyan ay kay Kuya Lino. Kaya walang magbibintang sa'yo na magnanakaw. Yun naman pala eh. Di mo sinabi agad. Tingting, pahingi ako ng sako paglalagyan ko ng mga pangmerienda. Maliit lang kasi ang bulsa ko eh. Natawa na lang si Tingting at pinasunod si Mancio sa kanya papunta sa tindahan. Atin munang dalawin ang sitwasyon ng iilang mga natitirang buhay sa Vinictican City. Pasado 8:00 ng gabi, nasa terasa ng unit si Ginang Aida. Pinapakiramdaman niya ang paligid. Naghahanap siya ng tamang pagkakataon para maghagis ng goma na ginawa niyang tali papunta sa kabilang unit. Ilang araw niya nang pinapakiramdaman ang kabilang unit. Tahimik iyon at sa tingin niya walang tao at hindi pa napapasok ng mga infected. Magbabakasakali siyang may makukuhang kapakipakinabang roon na magagamit para sa kanyang survival. Nakasuot na siya ng itim na rubber shoes, fitted na damit at leggings na itim. Lahat ay itim para hindi siya maging kapansin-pansin ng mga infected na naggalat sa ibaba. Hanggang sa isang pagsabog ang kanyang narinig mula sa unahan. Dahil sa ingay, naalerto ang mga infected at karamihan ay naglakad papunta roon. Sinamantala niya ang pagkakataon. Agad niyang inihagis ang panali. Kasunod ay ang pinagdugtong niyang 2 handle ng map na may nakalagay na sabitan ng hanger sa dulo para makuha niya ang dulo noong lubid na kanyang inihagis. Kaso kulang ng 1 dangkal ang kanyang panungkit, kaya nagsimula siyang panghinaan ng loob. Ang buong akala niya ay malapit lang ang distansya ng 2 terasa. Pero noong sinusungkit niya na, ay kulang pala sa estimation niya. Napatingin siya sa ibaba. Saglit siyang napapikit dahil sa pagkahilo. Agoy, Ginoo, kataas! Mahinang bulong niya na lang at inisip na mukhang hindi siya bubuhayin kung mahuhulog siya mula sa 6th floor at babagsak sa konkretong semento sa ibaba. Muli siyang bumalik sa loob ng unit at humanap ng leather belt. Itinali niya yun sa kanyang bewang, saka nagtali rin noong goma na ginawa niyang panali para kung sakaling dumulas siya ay may makakapagsalba pa sa kanya. Noong maitali na rin iyon sa railings ng terasa ay umakyat na siya at lumipat sa kabilang bahagi ng railings. Pilit niyang sinusungkit ang dulo noong goma na naroon sa kabilang terrace at sa kabutihang palad ay naikawit niya naman iyon. Pero sa kamalas-malasa naman ay biglang dumulas ang kanyang paa mula sa makipot na bahagi na kanyang pinapatungan. Agoy, Ginoo ko! Bulalas niya na medyo napalakas ang boses. Napahinto naman ang ilang mga infected sa ibaba at tumingin sa itaas. Mabuti at nakapurong itim na suot naman si Ginang Aida, kaya hindi siya pansinin. Kahit nakalambitin lang siya sa panaling goma, ay pinilit niyang hindi gumalaw at tiniis ang hirap ng pagkakakapit. Makalipas ang mahigit 2 minuto ng pagtingala ng mga infected, ay nagpatuloy na ang mga iyon sa paglalakad noong wala namang makitang tao sa itaas. Noong wala na sa kanya ang atensyon ng mga infected,
ay saka muling kumapit si Ginang Aida sa railings at umakyat papabalik sa loob ng terasa. Napaupo siya kaagad sa sahig habang nanginginig ang buong katawan sa nerbiyos na munti ka na siyang mahulog pa ibaba. Pinalipas niya ang kalahating oras bago tuluyang humupa ang kanyang kaba. Muli niyang tinignan ang panungkit. Nakalaylay pa rin iyon, pero nakuha na ang dulo noong goma na hinagis niya sa kabilang terasa. Hinila niya na iyon at nagtawid pa uli ng isa pang goma para dalawa na ang maaari niyang gapangan papunta sa kabila. Noong naitali na ng maayos, muli siyang nagtali sa bewang pero mas mahaba-haba para aabot kahit pa naroon na siya sa kabila. Nakailang ulit ng pagdarasal pa siya bago nagdesisyon na tumawid ng tuluyan. Pikit ang mga mata na umuurong paunti-unti si Ginang Aida papunta sa kabilang terasa. Nang muling magkaroon ng isa na namang pagsabog, kaya muling nagkagulo ang mga infected sa ibaba. Kahit na sa alanganing sitwasyon, ay pinilit na lang ni Ginang Aida na huwag gumalaw para hindi siya mapansin ng mga infected. At noong wala ng mga nakatayo sa ibabang bahagi, ay sa kanya ipinagpatuloy ang dahan-dahang pag-usad hanggang sa nakarating na nga siya sa kabilang terasa. Muli siyang naupo at hinintay na humupa ang kaba. Nagulat siya noong mapatingin sa glass wall ng unit dahil nakakurtina rin kagaya ng sa kanya. Ibig sabihin, may tao roon sa loob. Dahan-dahan siyang lumapit at itinulak pagilid ang sliding glass door. Wala siyang maaninag sa loob, sobrang dilim. Tanging ang ulo niya lang ang kanyang ipinasok sa pintuan. Nang may isang malamig na bagay ang dumampi sa kanyang sentido, kasunod ng mahinang bulong. Subukan mong pumalag, sasabog ang utak mo. Sino ka at anong ginagawa mo sa unit ko? Boses iyon ng isang medyo katamtamang edad na ginang. Ay, ako si Ginang Aida Metcalfe. Isa akong balikbayan, galing Qatar. Nanay ako ni Vencer, yung nakatira sa katabing unit mo. Naghahanap sana ako ng kahit anong gamit na magagamit ko para makatakas rito. Nawawala rin ang anak kong si Vencer. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Ayoko rin mamatay sa loob ng unit na yan nang walang ginagawa. Kaya hanggat may kaunti ako natitirang lakas, ay gagawa ako ng paraan. Mahabang wika pa ng ginang. Naramdaman niyang inialis noong babae ang baril na nakatutok sa kanyang sentido at dahan-dahang pinalaki ang bukas noong glass door. Pumasok ka rito sa loob. Sa kwarto tayo mag-usap para hindi tayo marinig ng mga infected. Wika pa noon. Pumasok na nga sa bahay niya si Ginang Aida. Kumain ka na ba? Oo, pork and beans. Pasalubong ko dapat yun sa anak kong si Vencer. Kaso, sa mismong araw ng pagdating ko, ay sumiklab naman ang kaguluhan. Umalis siya para mamalengke noong araw ng pagdating ko. Tapos, hindi na nakabalik. Ikaw, sino ka? Unit mo ba ito? Oo, ako si Dr. Rosa Landumon, biochemical scientist dito sa Vinictican City. Talaga? Ibig sabihin, may alam ka sa mga nangyayaring kaguluhan? Oo, isa ako sa nag-formulate ng chemical para gumamot ng matitinding sakit. Pero noong matapos ang project, ay hindi ko na alam na dinevelop pala nila iyon bilang isang virus. At iyon ang ikinalat nila sa hangin. Ha? Ibig sabihin, magiging zombie na rin ako dahil lumanghap ako ng hangin rito? Hindi, dahil tatagal lang ng 1 to 2 hours ang virus sa hangin na active. After noon, ay wala na yun. Yung mga nakalanghap lang noon, within active period, ang naging zombies at sila ang nanghahawa sa iba. Kaya kahit hindi na airborne ang virus ngayon, magpapatuloy ang pagdami ng mga infected dahil sa pagkahawa mula sa dugo, kalmot at sugat ng mga nalapitan nila. Wala ka bang kalmot? Tanong pa ni Ginang Rose kay Ginang Aida. Wala,
Dahil nasa loob ako ng unit bago pa man sumiklab ang kaguluhan. Anong balak mo? Ako? Wala. Naghihintay na lang ng kamatayan rito. O kung magkaroon man ng pagkakataon ng anak ko na masundo ako rito, baka makaligtas pa ako. Isa siyang pulis dito sa loob ng Vinictican City. Pero miyembro siya noong tinatawag na Dragon Corps. Sabi naman ni Ginang Aida, kailangan natin makarating sa lugar na may helipad dahil doon lang tayo pwedeng makita at mailigtas ng mga rescue team. Kasi ang iba ba ay hindi na malalapitan. May alam ka ba? Oo, iyong gusali sa dulo. Iyon lang ang gusali na may helipad rito. Ha? Malayo-layo yun ah. Hindi tayo makakarating roon nang hindi napapansin ng mga infected at wala pa tayong armas. Sabi naman ni Dr. Rose, nagkakamali ka dyan. Maliban sa marami akong stock na pagkain, may mga armas rin ako rito mula sa maleta ng anak ko. Hinila ni Dr. Rose ang maleta. Naroon ang isang Uzi na baril at maraming magazine. Meron ding 2.45 caliber na baril. May mga granada rin na hindi bababa sa 10 piraso. Wow! Sapat na yan ang magagamit natin sa paglipat. Pero kailangan natin ng tamang pagkakataon para lumipat. Dapat panahon na maulan at iyong may kulog para maingay ang paligid at hindi tayo madaling mapapansin ng mga infected. Pero ang tanong, gaano pa karami ang pagkain mo rito para maghintay tayo ng pagsama ng panahon? Sapat para sa 2 tao na mabubuhay ng mahigit 2 buwan ang imbak ko ditong pagkain. Basta tipirin lang natin. So, ibig ba sabihin ito? Magkasangga na tayo sa misyon ng pagtakas? Oo, wala na tayong ibang maaasahan rito kundi ang isa't isa. Sagot naman ni Dr. Rose at kinamayan si Ginang Aida. Tamang-tama, hindi pa ako kumakain. Nakapagsaing naman ako. Mabuti at hindi pa nawawala ang kuryente. Kaya nakapagsaing pa ako sa rice cooker. Pero in case na mawala ng kuryente, meron pa naman akong butane stove dyan. Kaya makakapagluto pa rin tayo. Tumango naman si Ginang Aida at nagtulungan na sila ni Dr. Rose na iharang ang sofa nito sa harapan ng pintuan. May mga laman rin kasi ang ref kaya hindi pwedeng alisin sa pagkakasaksak para sana maiharang sa pintuan. Kahit pa paano ay pwede na iyong isang mahabang sofa at 2 single, pansamantalang pangharang sa pintuan para hindi madaling mapasok ng mga infected na nakatambay lang sa labas. Pansamantala muna natin puputulin dito itong ating kwento. Magsama-sama tayong muli sa part 259. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.